Po mga minamahal, halagang dito po tayo sa huling yugto nating banal gawain kung saan makikita ng banal salita. Tayo po tumayo mga minamahal at pagkakulo po sa ating beloved preacher, Joshua Dominguez. Praise God. Bless you po, aking beloved preacher, Robert. Hindi na. Praise God, mga minamahal, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. Thank you so much for unwinding part of our service. My most joyful solemn song, testimony giving, most of all to my amidst of praises to God. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sa iyong banal na salita. At naway pagpalain mo, mahal na Panginoon, o Diyos, kahabagan ang bawat iya sa amin, mahal na Panginoon. Gamitin mo mga labi itong maging daluyan ng espiritual pagpapala. Buksan mo espiritual pagkikinig sa lahat ng ikinig sa gabing ito. Alisin mo ang mga hadlang gawa ng kaaway. Demons of pride and glory, cast out from our midst right now. Be blessed you one in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po'y makabalik na po sa ating mga buwan. At minsanan pa ating pinapaabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At double honor to our beloved pastor, Wildes Vada Almeida, and prophet of our loving God. And we always cherish the blessed teaching of our dearly beloved son pastor, Lina Coman Almeida. And to our beloved brethren, good evening po sa inyong lahat. Mga baguhan, mga datihan po nating mga kabatiran, mga beloved choirs, beloved ating mga beloved musician, beloved co-workers, co-preachers, ating mga livecast viewers, good evening sa inyo at lahat po ng naabot natin tinig, magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At ngayon po mga kapatid, buksan po natin ating mga Biblia. At pwede din po ninyo mga minamahal, o kung maaari, i-take note ninyo yung mga verse nating babasahin para ma-review po ninyo sa inyong bahay. At ngayon po ang ating pong topic about thirsting for God. Thirsting for God o kauhawan sa Diyos. In Psalms chapter 42, verse 1 up to 2, kindly. From the book of Psalms, chapter 42, verse 1 and 2. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sa Tagalog, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paparito at harap sa Diyos? Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kung paanong humihingal ang usa sa pag-ahaw sa tubig ng mga batis, ganon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. So mga minamahal, ang naghahanap po ng batis, ang usa, pagka nauhaw po siya mga minamahal, ganun din po ang tao. Lalo na sa ating panahon ngayon, napakainit ng ating panahon. So, grabing init. Kaya kailangan talaga natin ng tubig. Hindi pwede hindi kainom ng tubig pag nauhaw ka. At sabi ni King David, my soul thirsted for God, for the living God. So, ang Diyos ni King David, ang Diyos natin ay isa lamang. Diyos sa buhay. Amen. Kaya, ang Diyos natin buhay at mayroong mga ebidensya o priba, mga minamahal, at kikita natin mismo sa ating mga buhay, ang Diyos ay laging kumikilos. Siya ang Diyos noon ngayon, magpakailan-kailan pa man, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, naglulutas sa ating mga problema,
nagbabago ng ating mga buhay. Amen? So alam po natin kung gaano kahalaga ang tubig. Amen? Napakahalaga ang tubig sa buhay ng tao. So mabubuhay ang tao kahit walang pagkain, pero mayroong tubig. Kasi kailangan ng katawan ng tao ang tubig. So alam natin ang nararamdaman ng taong uhaw kapag nakainom ng malamig na tubig. So nandyan po mga minamahal ang nararamdamang kasapatan. Pero pag walang tubig, talagang hindi maganda yung pakiramdam ng bawat isa sa atin. Kaya sa Biblia, ganito ang inihahambing ang pangangailangan ng tao sa Diyos, tulad ng taong uhaw sa malamig na tubig. Amen po ba? So, katulad ng tao, hindi mabubuhay kung walang tubig. So, hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Amen po ba? Shout, praise the Lord. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Amen? Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, in John chapter 15, verse 5, kindly, read it. The Gospel according to St. John chapter 15 verse 5. I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I am in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Amen. Tagalog po. Ito po sa 1:15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. For without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa, mga minamahal. Kung wala ang Diyos, hindi tayo mabubuhay. Kaya dahil sa ating dakilang Diyos, yung ating mga buhay, dati tayong mga patay sa kasalanan, mga minamahal. Kaya nung lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ng buong puso ang ating dakilang Diyos. Muli tayong nabubuhay, mga minamahal, hanggang sa mga oras ito, nagtamasa tayo ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. So, ang puno o ang sanga, mga minamahal, pag nahiwalay sa puno, yung sanga na yon ay mamamatay. Ganon din tayo, pag nahiwalay tayo sa Diyos, tayo'y mamamatay ng kasalanan. At kung mamamatay ang tao dahil sa kasalanan, kapatid, ay talagang siya po'y magdurusa doon sa karagat-dagatang apoy. Kaya, ang nais ng Diyos, ang tao, o lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon na mayroong tao mapapahamak. Kaya, ganun na lamang, mga minamahal, ang mga pamaraan ng Diyos. Nag-iwan siya ng mga halimbawa, nag-iwan siya ng salita, para ang tao pagka nanampalataya o sumampalataya sa Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos ang nagpupuno, mga minamahal. Pupunuan ng Panginoon ang kauhawan natin sa pisikal at espiritual, o lalo na sa espiritual. So, sabi nga ng mahal na Panginoon, ako ang bukal ng tubig ng buhay. Ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bukal sa kabuhayang walang hanggan. Kaya in time of Israelites, the chosen people of God in the Bible, sa mga minamahal, sabi ng Jeremiah chapter 2, verse 13, basahin po natin.
From the book of the prophet Jeremiah, chapter 2, verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Amen. Tagalog. Jeremias 2:13. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako ng bukal ng buhay ng tubig at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon ng mga sirang balon na hindi nalalamnan ng tubig. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kaya iniwan po ang mahal na Panginoong Hesus ang kanyang bayan, mga Israelites. Kaya mayroong pagkakataon na talagang nakalimutan nila ang mahal na Panginoon. Kaya sila po'y yung kanilang pagkalimot sa mahal na Panginoon nagbubunga ng kahirapan. Nahirapan po sila hanggang sila'y humibik mga minamahal at nanalangin at naawa ang ating mahal na Panginoon at muli silang pinadalhan mga minamahal para iligtas sa kamay ng kaaway. Ganon din sa ating mga buhay. Pagka iiwan po natin ating mahal na Panginoon, makaranas po tayo ng kahirapan. Babalik yung ating mga karamdaman, babalik yung mga problema, mga minamahal. Pag hindi ka nanumbalik sa mahal na Panginoon, talagang maging alipin ka ng kaaway at wala ka ng pag-asa, mga minamahal. Hallelujah. So yun ang delikado. Kaya habang may buhay, mga kapatid, habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, dito safety po yung ating mga buhay. Amen. Kaya huwag nating kaligtaan o kalimutan ang mga salita ng Diyos. Itanim natin sa ating mga puso't isipan at ipamuhay natin mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay manatili, magpakailan-kailan paman. Amen. Kanilang iniwan ako na bukal ng tubig ng buhay. So, si Kristo ang bukal ng tubig ng buhay, mga minamahal. So, huwag mong iwanan ang mahal na Panginoon. At tulad ng tanim, pag hindi madiligan ng tubig ay mamamatay. Ganon ang mangyari pagka talikuran mo ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng John chapter 4 verse 14, kindly. The Gospel according to St. John chapter 4 verse 14. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Ito po sa Tagalog. Juan 4:14. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauwaw. Magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala ng kanyang banal na salita. Tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So walang hanggan. Malulubos ang ating kasapatan sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.